mapagpalang umaga po sa ating lahat. Masaya po ba tayo? Amen. So ngayon po ang ating pong lesson ay nandun pa rin po tayo sa series ng Building Our Relationship That Lasts. And the title of today's message na ibabahagi ko po sa inyo ay Communication is the Key. Ayan. And bago po tayo magsimula at magpatuloy sa ating pong aralin, let us declare ang declaration of our faith. 1, 2, 3. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Salamat po sa lahat po ng mga sumabay. Palakpakan naman po natin ang ating dakilang Diyos. Ready na po ba tayo? Amen. Parang medyo kulang ng energy. Ayan, ready na po ba tayo? Amen. Ayan. So yan po yung ating message. Communication is the key. So bago po yan, tayo po muna ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, we lift up to you ang aming pong pananambahan ngayong umaga. Lord, bilang ako na yung gagamitin sa umagang ito, dalangin ko, Panginoon, na itago mo ako sa iyong likuran. Hindi po yung aking pagkatao o personal na karakter ang makita nila, Panginoon, kung hindi ang liwanag ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagdalaw mo sa amin ngayong umaga. Sapagkat kung di mo po kami sasamahan, di mo po kami dadalawin, lahat ng ito, Lord, mawawalan po ng kabuluhan. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat. We know that you are in the midst of us. Sabi mo sa Matthew 18:20. Salamat, Panginoon, at ikaw lamang ang patuloy naming maitaas sa umagang ito. At ang mga salita mo lamang, Panginoon, ang mamutawi sa aking po mga labi. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, yan po ang ating mensahe. At tingnan po natin ang ating key verse. No? Dito po natin kinuha yan sa 1 Thessalonians 5:17 sa New Living Translation. No? So sabi po dito, sa never stop praying. No? Yan. Huwag daw po tayong tumigil sa pananalangin. Sa New Living Translation, never stop praying. Sa Good News Bible, pray at all times. Sa New International Version, pray continually. So may iba't ibang salin po. Then tingnan po natin ang isang quote. Ayan. Sabi po dito, communication is the lifeblood of every relationship. Dapat daw po, mga kapatid, nag-uusap or yakak, no? Magkaroon daw po ng linaw para ang anumang misunderstanding, ang anumang pong gusot o mga hindi pagkakasundo sa isang relasyon, no? Magkaroon po iyan ng paglilinaw. Kasi hindi po natin makukuha sa pakiramdaman. Amen po ba? Amen. No? It becomes damaging to a relationship kung walang pag-uusap. Kaya mahalaga po ang pag-uusap. Amen po? Amen. Now mga kapatid, every relationship, tandaan po natin, it takes work. It takes commitment. It takes time. It takes love. And it takes communication. Kaya napakahalaga po na meron pong communication. Amen?
Amen. Alam po natin na makipag-communicate sa ating asawa. Amen? Alam natin makipag-communicate sa ating family, no? Sa ating mga kaibigan, sa ibang tao, no? At least we do. But when it comes to communication with God, paano nga po ba tayo nakikipag-usap sa ating Diyos? Paano po, mga kapatid? Amen. Palakpakan naman natin ng Diyos through our prayers sa pamagitan ng ating mga panalangin, no? At sabi po dito sa verse 1 Thessalonians 5:17, inulit po natin, never stop praying. Napakaigsi, ano po? Napakaigsi, pero ito po yung ipinapayo po sa atin. Huwag titigil sa pananalangin. Tumitigil ba tayo sa pananalangin, mga kapatid? Hindi po. So, yan po ang maganda. Because when we pray, we need to communicate with God. No? Daily. Araw-araw. Walang palya. Walang mintis. Bakit? Why? Bakit po walang mintis? No? We not only do we need to read the Bible for knowledge, but we also need to talk to God daily through our prayers. Kasi mga kapatid, ang Diyos mismo ang nag-iimbita sa atin. No? Iniimbitahan tayo na makipag-usap sa Kanya. Do you believe that, mga kapatid? Naniniwala po ba tayo? Tingnan po natin ang Isaiah 1:18. Yan, sabayin niyo po ako. Sabi ng Panginoon, come now, let us reason together, says the Lord. So ang Panginoon po ang may sabi, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Di po ba? Ang Diyos ang nag-i-invite sa atin. Why? Because God is a reasonable God. Ang Diyos po ay tumatanggap ng pangangatwiran. No? Amen. At ang Diyos mismo, dyan po sa verse na yan, siya mismo ang nag-i-invite sa atin. No? Iniimbitahan tayo. So this is a challenge from God to reason out. No? Lalo kung ikaw ay sad, malungkot ka, no? Wounded, no? Maaring wounded ka dahil sa mga pains, no? Dala ng mga problema o nasaktan ka ng iyong kapwa, no? Okay, wounded ka because of corruption or needs cleansing and repentance. So mga kapatid, let us study the word. Tingnan po natin, no? Sa Hebrew, ayan, tingnan po natin ang salitang yakak. No? Sabihin nyo nga po, yakak. Ayan. This is a Hebrew word. Ibig sabihin po nito, to argue and decide together. No? Dito mga kapatid, hindi ka nagsasalita ng mag-isa. Kasi para bang pag nagsasalita ka ng mag-isa, ano kaya yun? Para ka nababaliw, no? So dito mga kapatid, hindi ka nagsasalita na para kang baliw. May kausap ka. At sino ang kausap mo? Ang ating Diyos. Amen? Amen. Ang ating Diyos. Kasi ang Diyos natin, mga kapatid, ay buhay. Sabihin nyo nga po, buhay. Ayun. Our Lord is alive, no? Hindi po siya nasa dingding lang. Siya po ay buhay. At pinakikinggan ng Diyos ang rason mo. Amen? Nakikinig ang Diyos. And very effective po ang yakak. Bakit? Kasi kapag meron kang kagalit,
meron kang katampuhan, maririnig mo ang damdamin ng bawat isa. No? Kasi, yun nga po, di ba? Meron kayong pag-uusap, no? Magkakaroon kayo ng paglilinawan. Amen? Magkakaroon ng pagpapaliwanag para makapag-ayos. No? Ito po kasi ang dahilan bakit lumalala ang awayan. No? Bakit may magkaaway, magkalaban? Kasi hindi nag-uusap. No? Ayaw ng confrontation. Bakit? Takot humarap. Amen? Kaya nga po sa husgado, meron tayong tinatawag na hearing. Ano ba yung hearing? Pagdinig sa kaso. Amen? Bakit? Para magkaayos ang dalawang magkalaban. Amen po? Kaya nga po mga kapatid, again, ito po yung quote natin, communication is the lifeblood of every relationship. Dapat po nag-uusap. Sabi nyo nga po, dapat nag-uusap. Ayan, no? Dapat nag-uusap or yakak para magkaroon ng malinaw ang anumang misunderstanding o anumang gusot. Hindi po yan makukuha sa pakiramdaman. Amen? Amen. Now, mga kapatid, meron tayong tanong. Why should God listen to your prayer? Nakikinig ba talaga ang Diyos sa iyong panalangin? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Nakikinig po. Ayan po ang answer. Basahin po natin. God wants to hear you because He wants to help you. Wala na pong iba. Nakikinig ang Diyos sa bawat panalangin po natin. Bakit? Gusto ng Diyos, tulungan ka. Amen? Yun po yung reason bakit nakikinig ang ating Panginoon. Nothing else. Wala nang iba. At patutunayan po ng ating verse. Jeremiah 33, verse 3, ano po ang sabi? Okay, maganda po itong verse po na ito. Sige po, sabay niyo po ako. Sa Jeremiah 33, verse 3, call to me, and I will answer you. Ang ganda, ano po? Call to me, sabi ng Lord, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Di ba napakaganda po, ano? Napakaganda ng sabi ng Panginoon, tumawag kayo sa akin at sasagot ako sa inyo. Ipapakita ko sa inyo ang mga kamangha-manghang bagay na hindi nyo pa nalalaman. Di po ba napakaganda? Amen. Palakpakan naman po natin ng Lord. Ayan. So ito pong ating title, Communication is the Key. Ayan. Now, mga kapatid, because communication is the key, para magkaroon po tayo ng meaningful, magkaroon tayo ng fruitful, significant, valuable, powerful, and successful relationship, no? There must be communication. Amen? Kaya nga po iyan ang key, ang communication. Amen? Wala kang magiging matagumpay na relasyon kung walang communication. Do you believe that, mga kapatid? Amen. Kapag hindi na po nag-uusap, ano pong nangyayari? Tiyak, malayo na ang loob sa isa't isa. Amen? Anong nangyayari? Nag-iiwasan. Yung isa pumupunta sa kanan, yung isa pumupunta sa kaliwa. Amen? Sino nakarelate? Nakarelate po ba? Ayun, salamat sa mga nakarelate. Okay po. Next po. Yes, dito po sa 1 Thessalonians, ito po ay sulat ni Paul, ni Silvanus, at ni Timothy sa Church of
Thessalonica. And this is addressed to the believers or disciples of Christ. Tayo po ba believers? Amen. Tayo po ba disciples of Christ? So para din po ito sa atin. Amen? So ito ay utos na huwag tumigil sa pananalangin. Dahil kapag napabayaan mo ang iyong pananalangin, apektado ang relasyon sa Diyos. Amen? Ngayon, bago po ito binigay ni Pablo, may nauna pa siyang utos sa Church of Thessalonica as final instruction. Balikan po natin. Ang sabi po dito, Dear brothers and sisters, ayan po ang payo, honor those who are your leaders. Ayan. Para po sa atin to. No? Pray proper respect. Sino po bang ating leaders? Of course, our pastor. Ayan. Si Pastor Isagani, ang ating masipag na pastor. Respetuhin natin si pastor. Respetuhin natin ang ating mga church leaders. Amen? Ayan, ang mga care leaders natin in the Lord's work. Why? They work hard among you and give you spiritual guidance. Mga kapatid, ang ating pastor, araw at gabi, nananalangin para sa atin. Amen? At siyang nagbibigay sa atin ng spiritual guidance. So we, as believers, we, as disciples of Christ, must honor our pastor. Amen? Kasi siya ang ating church leader in the church. Amen? Amen. So, ito pa po ang payo. Show them great respect, no? And wholehearted love because of their work. Lalo na si pastor, napakalayo ng kanyang binibiyahe, ang sacrifice niya, buong family niya, bit-bit niya. Kaya naman sabi dito, wholehearted love because of their work and live peacefully with each other. Amen po ba? Amen. So balikan po natin yung verse 14. No? Sabi po dito, brothers and sisters, we urge you to warn those who are lazy. Nako, bigyan daw po natin ng warning. We are encouraged to warn them, ang mga lazy people. Encourage those who are timid and take tender care of those who are weak and be patient with everyone. Amen po ba? Amen. So, talong po tayo sa verse 15, mga kapatid. Sabayin niyo po ako para yung pong verse ay natatandaan po natin. See that no one pays back evil for evil, but always try to do good to each other and to all people. So yung gumawa sa atin ng masama, wag na nating gantihan pa ng masama. Ang lagi nating tandaan, try to do good. No? Try. Sikapin natin na gumawa ng mabuti sa bawat isa, sa lahat ng tao. Amen po? Kaya po ka ba natin yon? Amen. Kaya po natin dahil kay Kristo na nasa atin. Amen po ba? So palakpakan po natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay, kaya lang nating gawin because of the grace of God. Amen po? Amen. So tingnan po natin ang verse 16, mga kapatid. Ang ganda rin po ng payo sa atin dito. Always be joyful. Tingnan mo ang katabi mo kung mukhang joyful. Mukha ba siyang masayahin? Ayan. Kaya nga sabi, ang mga Kristiyano daw bumabata. Ang mga Kristiyano raw gumaganda, gumagwapo. Amen? O, tingnan niyo yung katabi niyo. Bakit? Kasi ang anak ng Diyos, always joyful. Mukhang ubas, hindi pasas. Agree po ba kayo? Amen. Next 17, sabi,
never stop praying. Laging inuulit. Huwag na huwag tayong titigil sa ating pananalangin. Ito ang ating focus. Amen? And sa verse 18, ito rin maganda. Be thankful in all circumstances. Mayroon dong underline yung all. No? Hindi ka lang magpapasalamat sa maganda, kundi magpapasalamat ka also in bad situations. Amen? Ako po, natutunan ko, dapat higit sa lahat, dun ka magpasalamat sa bad situations. Bakit? Kasi dun mo nararanasan ang power ni Lord. Dun mo nararanasan ang presence ni Lord. Doon mo nararanasan ang miracle ni Lord. Amen? Doon mo siya mararanasan. Kaya thank you sa mga bad situation, sa mga trials, dahil yung trials na yan, magiging turn into blessing. Amen? Amen. So, number 17, sabi po dito, a number in all circumstances. Bakit? This is God's will for you. Yan ang kalooban ng Diyos who belong to Christ Jesus. Do you belong to Christ? Amen. Kaya iyan ang kalooban ng Diyos sa atin. In all circumstances, be thankful. Amen? Amen. Next po. Ayan. Itong mga verses po na yan, no, these verses are reminders, no, paalala of what to do, how believers or how disciples are to behave. So yung pong mga nabasa po natin na yan, paalala sa atin. Amen? Tayo na mga nananampalataya kay Kristo, tayo na mga disipulo ni Kristo, iyan ang dapat nating sinasabuhay. Amen? Amen. So now let's talk about the key. Ano nga po ba ang key natin? Communication is the key. And we communicate to God through prayers, no? Alam niyo po, may mga tao na intimidated when it comes to prayer. Di ba po? Pag pinagpe-pray na, natatakot mag-pray. Ano pa? Nahihiyang mag-pray. No? Bakit? They have so many excuses. Ang dami nilang dahilan. Bakit ayaw nilang mag-pray? No? Marami ayaw mag-pray, marami ayaw makipag-usap sa Diyos. Ito yung excuses nila. No? Don't know how to start. Hindi ko alam paano ba magsimula. No? Don't know what to say. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Afraid they'll say the wrong thing. Natatakot. Baka daw mali ang masabi nila. No? Afraid they won't sound like others they've heard. Parang natatakot sila. Baka hindi ganun kaganda yung prayer ko. Kasi si sister, ang ganda-gandang mag-pray. No? Don't feel they are worthy to talk to God. Baka hindi ako worthy. No? Kaya natatakot. Don't feel like God will listen to them. Baka naman hindi makinig sa akin ang Diyos. Yan. So, yun po yung mga some excuses. Mad at God because something that did or didn't happen the way they felt it should have. Sabi nila, galit sa akin ng Diyos. No? Yan. Or merong nangyari na pinipray nila, hindi iyon ang nangyari. Kaya nagtampo sa Lord, kaya natatakot siya or intimidated siya na mag-pray. So those are only some excuses, mga kapatid. No? But the simple truth is, mga kapatid, when you pray, God does hear you. God does answer you. Di ba ang ganda? So bakit tayo titigil sa pananalangin? Ang Diyos pala laging sumasagot. Ang Diyos pala laging nakikinig. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.
Basta nag-pray ka, nakikinig ang Diyos. Basta nag-pray ka, sumasagot ang Diyos. Kaya, titigil ka ba sa pananalangin? Titigil ba tayo? Hindi po, no? Parinig naman natin kay Satan. Titigil ba tayo sa pananalangin? Hindi po, no? So the answer may not be what you think it should be. Pero, sino ba nakakaalam ng future natin? Di ba ang Diyos? Kaya kapatid, kung meron kang pinagpipray, hindi iyon ang nangyari. Huwag kang malungkot. Huwag kang sad. Huwag kang magtampo sa Diyos. Bakit? Alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa iyo. Amen? Amen. So palakpakan natin ang Diyos. Siya lang ang may hawak ng ating future. Amen? Yung future natin, nakikita natin, nandito lang eh. Si Lord nakita yung dulo. Amen? He knows what is best for all of us. Amen? Kaya tayo na mga tao, hindi natin kasi alam ang bukas. Ang Diyos lang who planned your life from the beginning of time. Kaya tiwala lang tayo. No? Hawak ng Diyos ang buhay mo. Kapatid, ang ibig sabihin ng prayer ay supplication, petition in reference to talking God. At ito ang dahilan kung bakit tayo nauubusan ng maraming bagay. Di ba? Nauubusan tayo ng pera. Nauubusan tayo ng pasensya. Nauubusan tayo ng talento, ng talino, ng dunong, ng relasyon sa Diyos. Bakit umaabot sa nauubusan tayo? Kasi hindi tayo marunong humingi o mag-pray sa Diyos. Amen? Amen. So yun po ang reason. So sabi dito, tingnan natin, silipin natin ang James 4:2. You want something, but don't get it. Tama po? Amen po? Gusto mo ng isang bagay, pero hindi mo nakukuha. Amen? You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Amen? Kaya pala hindi natin nakukuha eh. Hindi natin kinakausap ang Diyos. Hindi tayo humihingi sa Diyos. Amen? So, tingnan po natin ang God's Word version. Ayan po, yun 2. You want what you don't have, so you commit murder. You're determined to have things, but you can't get what you want. You quarrel, you fight. You don't have the things you want because you don't pray for them. Hindi ka naman pala nag-pray para sa mga iyon, no? Kaya mga kapatid, no, tandaan natin, the moment that you're saved, ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Ano bang katibayan na tayo anak ng Diyos? John 1:12. Tingnan po natin. Yet to all who received Him, sino? Si Jesus, no? He gave the right to become children of God. Anak na tayo ng Diyos, no? Kaya kung anak ka ng Diyos, dapat tumatawag o nagpe-pray ka na sa ating Ama sa langit. Amen po? Amen. Sige, palakpakan po natin ng Diyos. Isang kapansin-pansing ugali po ng bagong Kristiyano, yung palagi o pagiging mapanalanginin. No? Prayerful, no? Sabi po sa Acts 2, verse 42,
they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Tingnan nyo po, di ba? Yun yung natural na response ng taong tunay na ligtas. Tayo po ba'y ligtas na? Nagsasawa ba tayo sa panalangin? Hindi po. Amen. No? So itong natural na response ng tunay na ligtas, masaya, tumatawa. Now, kung hindi natin question kung ligtas o hindi, ang question is, now that you're saved, what's next? What next? What is your response? Ano ngayon kung anak ka ng Diyos? Tumatawag ka ba sa Kanya? Tumatawag po ba tayo? Amen. So Roma 8:15, tingnan po natin. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we carry out Abba, Father. So tumatawag po tayo sa Diyos, no? Isa itong patunay na ikaw ay anak ng Diyos kasi nagpe-pray ka. Tinatawag mo siyang Abba, Abba, Father. Amen? Praying, tandaan po natin mga kapatid, praying is asking favor to God. Humihingi tayo ng pabor. Amen? Humihingi tayo ng pabor sa Diyos. Nakikisuyo tayo. Kaya nga ang isang ugali ng humihingi ng pabor, mayroong humility. Sabihin nyo nga po, humility. No? Ano ba humility? Kapakumbabaan. Diba? Kasi humihingi tayo, kaya nagsusumamo tayo, nagpapakumbaba. Amen? No? Hindi kasi isang wishing well or genie na gawin mong gusto ko, ibibigay sa'yo. No? Yung iba ganun eh. O bigay, hingi, gusto agad. No? So hindi po ganun. No? Pag hindi ka humble, sorry. Sabi ni Santiago, tingnan po natin, James 4:6. Ano pong sabi? But He, sino po yun? Our God. Give us more grace. Diba? That is why the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So anong pipiliin natin? Maging mapagmataas o maging mapagkumbaba? Amen. Kasi sabi ng Lord, binibigyan ng mas maraming awa. Binibigyan ng mas maraming grace. Sino? Yung mga humble. Sabi mo sa katabi mo, be humble. Ayan. So, sino po sa inyo, mga kapatid, ang uma-attend ng prayer meeting? Taas nga po yung kamay. Huwag yung paa. Ayan. Praise God, no? So, sino po ang hindi uma-absent sa prayer meeting? Yan, praise God sa buhay nyo. So, dun po sa lahat na nagtaas ng kamay, at least, alam po ninyo sa inyong sarili na kayo ay ligtas nga pagkat hindi kayo nang hihinayang na umaten. Amen? Diba? Kaysa tayo manatili sa bahay, kaysa tayo manood ng TV, hindi sayang ang oras natin para sa Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos din ang may gawa kung bakit tayo ay nakaka-attend. Dahil lamang sa Kanyang mayamang biyaya. No? So, sabi dito mga kapatid, pagligtas, dapat nananalangin. Amen? Pagligtas, dapat nananalangin. Amen? Sumasama sa prayer meeting. Amen? Yung Wednesday po is our prayer meeting.
midweek service, and at the same time, it is a prayer meeting. Prayer meeting na dapat dinadaluhan. Amen? Sapagkat hindi ito pangkaraniwang meeting. It is a meeting with God. Amen? Amen. So ang ganitong uri ng panalangin, tinatawag nating corporate prayer. No? After ng preaching ni pastor, we group together. 1, 2, 3. Di ba? And sama-sama nating pinapanalangin. Ito ay ating group prayer, yung prayer natin sa church. Amen? Amen. So isa po sa perfect example ng corporate prayer, matatagpuan po dito sa James 5:13-20. Ang sabi po dito, basta sabayan niyo po ako, is any of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. No? Napakaganda po, mga kapatid. Pag nasa trouble ka, manalangin ka. Pag ikaw ay happy, magpuri ka. Umawit ka ng mga joyful songs. Now, this morning, let me share with you 3 situations o mga pangyayari sa buhay natin na kailangan prayer ang una nating dapat gawin. Handa na po ba tayong malaman yon, mga kapatid? Amen. So, hindi ko sinasabing ito lang ang mga circumstances o mga pangyayari, bagkus ito yung mga kaganapang nangangailangan ng matinding panalangin. If we miss to pray in these situations, we miss it all. No? Kaya dapat alam natin, prayer ang unang dapat gawin. Amen? Amen. Sabi dito, why prayer should be first? Number 1, basahin niyo po. Ayan. Ulitin nga po natin. When you are in trouble, kailangan prayer ang unang dapat gawin. No? Dahil sabi dito, James 5:13, is any of you in trouble, he should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Magpuri ka. No? Humingi ka ng saklolo sa Diyos. Yung iba, humihingi agad ng saklolo sa tao. Kaya nabibigo. Dapat humingi agad ng saklolo sa Diyos. Amen? Amen. So Psalm 50:15, and call upon me in the day of trouble. Tinan nyo nga, ang Lord mismo may sabi, in the day of trouble, call upon me. No? Siya, ang tawagin natin. I will deliver you, you will honor me. Diba? Iaalis tayo ng Lord sa trouble, and you will honor God. Amen? So palakpakan po natin ng Diyos. Ayan. Ang Diyos po ay Diyos na tumutugon dahil ang Diyos natin, Diyos na buhay. Amen? Amen. Letter A. So, anong gagawin natin para po tayo ay yung when you're in trouble, A, pray for yourself. No? Pray natin ang sarili natin. Sabi po sa 1 Samuel 30 verse 6, David was now in serious trouble because his men were very bitter about losing their wives and children, and they began to talk of stoning him. But David found strength in the Lord, his God. So saan nakatagpo ng kalakasan si David? Sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung in trouble ka, dapat humingi ka ng saklolo sa ating Diyos. Amen?
Kung babasahin natin ang buong kwento ng Samuel 30, sinakop po ni na David at binihag ang dalawang asawa niya. Sila po'y umiyak hanggang wala na pong luha na pumatak sa kanilang mga mata. Pero kilala si David bilang isang taong mapanalanginin. No? Ang ganda ng characteristics ni David. Very prayerful po si David at palasamba. No? Kaya he found strength in God. Amen? Kaya sana po pray natin. Ayan, dami nating tatay. No? Maging prayerful din ang ating mga tatay. Amen? Amen. Psalm 55:17, every morning and noon, I cry out. Ano ba cry out? Pray. No? Umiiyak siyang nananalangin in distress. And He hears my voice. Tingnan nyo nga po, no? Talagang sumasagot ang Diyos sa mga panalangin po natin. Psalm 119 verse 164. Yan, may kanta nga po ito eh. 7 times a day I praise you for your righteous law. No? 7 times a day. Ganding, galing po, no? 7 times a day nagpupuri si David. Gaya ni Daniel, no? Kanina, praying, praising God. So, yung number 1, pray for yourself. Ano naman po yung letter B? Others pray for you. Iba naman nananalangin sa iyo. Amen? Amen. Pumili ng mga taong mapapagkatiwalaan. Mga kapatid, dumating ba sa punto nyo na may problema kayo, nabibigatan kayo? Meron ba kayong tinawag na kasister ninyo na pinagtitiwalaan ninyo, nagpa-pray kayo? Meron po? Amen. So, yun po, pwede natin silang i-text, pwede natin silang sabihan, yung mapapagkatiwalaan natin. Ano po? No? And tayo naman po, na, especially the care leaders, kung may nagpapapray sa atin, yung trust nila, ingatan po natin. Amen? Amen. So, i-pray natin sila. No? Acts 12:5, but while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Hindi lang po ang pastor ang nagpe-pray, kung hindi vice versa. Dapat pinagpe-pray nyo din ang pastor natin. Amen? Pinagpe-pray nyo ba si pastor? Amen. No? So, yun po, si pastor, pray ng pray sa atin. Araw at gabi, pinipray tayo ni pastor. Tayo dito, yun yung pinaka-the best na magagawa natin. Always pray for our pastor. Amen po? Amen. So next, if others pray for you, letter C, you pray with others. Kasama pamilya mo, kasama asawa mo, kasama anak mo, kasama kapatiran. Amen? Amen. Tingnan po natin ang Matthew 18:19. Ito, favorite verse ko po ito. Basahin po natin. And I tell you more, whenever two or of you on earth agree about anything you pray, it will be done for you by my Father in heaven. Kaya ang ganda pala, no? Pag nagpe-pray tayo together with our sister, with our brother, no? Ano nangyayari? It will be done for you by my Father in heaven. Amen? Sa Deuteronomy 32:30, sabayin niyo po ako. Sabayin niyo po ako, basahin po natin. Why were 1,000 defeated by one and 10,000 by only two? The Lord their God had abandoned them. Their mighty God had given them up. Sa laban po,
Pag hindi kakampi ng Israel ang Diyos, kahit libo-libo pa yan, no? Isang tao lang ang katapat nila. Do you agree, mga kapatid? Amen. Talo po sila. Pero kung kakampi mo ang Diyos, one is enough to fight thousands na nang aasar sa iyo. Amen? Amen. Kakampi natin ang Diyos, kaya pray to Him for help. Palakpakan natin ang Diyos. Sino ang kakampi mo? Ang Panginoon. Amen? Marami mang kumakalaban sa iyo, huwag kang matakot, kapatid. Sino ang kakampi natin? Ang Diyos na buhay. Amen? So, lagi lang tayong mag-pray. Amen? Amen. Sa Acts 4:24, when they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sabi nila, Sovereign Lord, they said, You made the heaven and the earth and the sea and everything in them. Sa Acts 4:31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken. No? They were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Sabi ni John Maxwell, tingnan po natin, when we work. But when we pray, God works. Di ba ang ganda, mga kapatid? Di ba? Ulitin natin, pag nagtatrabaho tayo. Pero, when you pray, sinong gumagawa? God. Amen? Amen. So, tingnan po natin na isang American evangelist, si D.L. Moody. God does nothing but in answer to our prayers. Kunang po na niyo ang picture, ang ganda po niyan. No? Yan ang ginagawa ng Diyos. Nakikinig, sumasagot siya sa ating mga prayers. Kaya mga kapatid, huwag tayong titigil sa pananalangin. Amen? Isa pa pong magandang sinabi po ni Charles Spurgeon, British preacher, when God determines to do great things, He first set His people to pray. Kaya laging dapat unang gagawin, pray. Amen po? Amen. Kanina, when you are in trouble, naunawaan po ba natin yung mga paalala when you are in trouble? Amen. Ngayon naman po ito, when you are sick. Sino may mga karamdaman? Sino mga nagkakaroon ng karamdaman? Wala palang may karamdaman. So ngayon, ito po paalala ng Panginoon, no? When you are sick, ito po ang payo sa James 5:14-18. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. Kaya po mga kapatid, ang tinitingnan ng Lord, ang ating faith. Amen? The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. No? So dapat may faith ka kapag nagpe-pray. Amen? Amen. Huwag kang magduda. No? Kasi ang prayer na may kasamang pananampalataya o paniniwala sa Diyos ang nagpapagaling. Amen? Amen. So, hindi yung galing sa prayer. Amen? Alin ang nagpapagaling? Yung pananampalataya mo. Amen? So, gagaling ka, kapatid. No? Sa 16, talon po tayo sa verse 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other. Thank you, anak. That you may be healed.
No? The prayer of a righteous man is powerful and effective. No? Ang ganda po niyan. So, pansinin mo ang salitang righteous. Sabihin nyo nga po, righteous. Yan. Pag tumingin ka ba sa sarili mo, matuwid ka ba? Ayaw sumagot ng iba. Nagdududa daw sila. Yan. So, banal ka ba? Kung gayon, wala tayong pag-asa na tutugunin ng Diyos ang ating panalangin dahil hindi pala tayo matuwid. Tama po? Pero mga kapatid, ito po ang good news. Gusto ba niyo ng good news? Amen. Sabi sa 1 Corinthians 1:30. Ito po yon. Tingnan po nyo, sulat nyo po or kunan nyo po ng picture. It is because of Him. Kanino? Si Jesus. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Mga kapatid, no? Ibig sabihin, ang ating kabanalan hindi sa ating sarili. Amen? Saan galing ang ating kabanalan? Walang iba kundi kay Kristo na ating Diyos. Amen? So hindi ka banal dahil sa iyo. Ikaw ay banal dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Kaya kapag nagpe-pray ka, pinapakinggan ka ng Diyos, hindi dahil sa iyo, dahil kay Kristo. Pero sa ganang atin, no? Kung hindi tayo nakipagkaisa kay Kristo, wala tayong kabanalan. Amen? Kaya huwag kang mag-atubili, huwag kang matakot, i-pray ang iyong kapatid, i-pray ang iyong kapamilya. Dahil ang pagiging matuwid natin ay galing sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Pakikinggan ng Panginoon ang prayer mo dahil kay Jesus, hindi sa iyo. Amen? Amen. Yun po yung pakinabang o benefit natin na nakipagkaisa na kay Kristo. Amen? So, tingnan po natin yung James 5, verse 17. Si Elijah po was a man. Tao lang si Prophet Elijah. Nabasa niyo na po sa Bible, si Elijah, pero kasama niya ang Diyos. Just like us. No? Hindi lang si Elijah ang kasama ang Diyos. Tayo din po ay kasama ang ating Diyos. He prayed earnestly. Taimtim siyang nanalangin that it would not rain. And it did not rain on the land for 3.5 years. And again, he prayed that the heavens gave rain and the earth produced its crops. Imagine, kung ganon ang ating faith, isipin niyo si Elijah nag-pray para huwag umulan 3.5 years. Nung nanalangin uli siya, umulan ulit. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, no? When we are sick, tandaan po natin, pag meron tayong sakit, prayer should not be the last thing. Huwag yun ang huli. Kailangan pag may sakit ka, una ang prayer. Amen? So, amen. Others pray last because that is their last choice. Sasabihin nila, Diyos na lang ang pag-asa nilang pa. No. Dapat, Diyos ang tanging pag-asa. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. He is our only hope because God is our healer. Amen? Amen. So healing comes not in prayer alone, but in prayer offered with faith. Amen? Amen. So diyan po, nagkakaroon ng healing. Nagkakaroon tayo ng
kagalingan. Bakit? Dun sa prayer offered in faith. Amen? And ano nga ba mga kapatid ang faith? What is faith? No? Hebrew 11:1. Sabayin niyo po ako, what is faith? It is the confident assurance that what we hope in our prayers for is going to happen. This is the evidence of things we cannot see. Ibig sabihin mga kapatid, naniniwala ka sa bagay na hindi mo nakikita. No? Sabi ng iba, to see is to believe. But we Christians, anong nauna sa atin? We believe. No? Naniniwala tayo at nakikita natin. Amen? Tingnan nyo, sa 2 Corinthians 5:7. That is why we live by believing and not by seeing. Amen? Amen. Minsan o madalas, pinaniniwalaan natin ang ating nakikita. Pero may paalala sa atin si Pablo na lumakad at namuhay ayon sa pananampalataya. Tingnan po natin yung sabi niya sa Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, anong sabi? Believe. Have faith that you have received it. Anong mangyayari? It will be yours. Kaya mga kapatid, we are encouraged to believe. Sabi ni Pablo, maniwala ka, manampalataya ka, na tinanggap mo na yan, at iyan ay mapupunta sa'yo. Amen po? Amen. Palakpakan natin ang ating Lord. Jesus cannot heal His people in Nazareth. Not because He cannot. No? Hindi niya napagaling yung mga tao sa Nazareth. Hindi dahil hindi niya kaya, but because of their unbelief. Ano ba yung unbelief? Duda. No? May duda sila. Nagdududa, hindi naniniwala. No? Sabi po sa Mark 6:5. Sabayin niyo po ako. And because of their unbelief, He couldn't do any mighty miracles among them, except to place His hands on a few sick people and heal them. So mga kapatid, walang problema kay Lord. Walang problema po sa Kanya. Nasaan ang problema? Ang problema, yung pagdududa natin at wala tayong pananampalataya. Kaya nga sabi, when you pray, sabi ni Pastor, do not doubt. When you doubt, do not pray. No? Nagdududa ka pala, huwag ka nang mag-pray. Pag nag-pray ka, huwag ka nang magduda. Yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magduda. Maniwala ka. Ayan. Philippians 4:6. Ito po, ang ganda rin paalala po sa atin. No? Don't worry. Ano ba yung nagwo-worry? May doubt. Pag nagwo-worry ka, mayroon kang doubt. Kaya don't worry about anything. Instead, pray for everything. Tell God what you need. Thank Him for all He has done. So napakasimple mga kapatid. Kung duda ka, huwag ka nang mag-pray. Kung nagpe-pray ka, huwag kang magdududa. Amen? Prayer, tandaan natin mga kapatid, prayer is the best medicine and Jesus is the best doctor. Do you believe that? Amen. Why? Kasi libre at mabisa. Amen? Nasubukan nyo na ba na magpagamot kay Jesus? Amen. Yan. Jesus is our best doctor. No. So mga kapatid, narito na po tayo sa application. Malapit na po tayong matapos. Ayan. Ano na lang po ito?
life application. Paano ba natin i-apply o magagamit yung natutunan natin? No? Ano bang pakinabang nung natutunan natin? Ayan po ang application natin. So ito po'y acronym ng PRAY. No? Sabihin nyo nga po, pray. Ano bang ibig sabihin ng P? Pakibasa po natin. Pacify your worries through prayer. Ano ba yung pacify? Ano bang meaning yan? Payapain. Amen? So payapain mo, no, yung sarili mo para mawala ang worries. So, number 1, anong dapat? Pacify your worries through prayer. Next, ano naman po yung R? Salamat po sa lahat ng bumabasa. Refresh your soul through constant prayer. No? A. Yan. Acknowledge God answers prayer. Amen? Kaya magdududa pa ba kayo na sasagot ang Diyos? Hindi na po. Next po. Y. Yield to God's sovereign to answer to our prayer. Ano ba yung yield? Ibig sabihin, pasakop. Sabihin nyo nga po, pasakop. So ano nakuha natin? Ano yung application natin? Pray. When you are in trouble, pray. When you are sick, pray. Yun lang naman po ang sagot, no? Kaya, if you don't know what to do, anong gagawin? Pray. Yan ay natutunan natin, no? Iluhod mo, gamitin ang tuhod, at manalangin ka ng taimtim. Kesa nag-worry ka, nababalisa, nawawala sarili, anong gagamitin? Gamitin ang tuhod. Lumuhod sa Panginoon, hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen? Tandaan natin mga kapatid, hindi binibigo ng Diyos ang lahat ng tao na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So, lagi nating tandaan mga kapatid, Satan tries to limit your prayer. Ililimitahan ng Satanas ang prayer mo. Bakit? Because he knows your prayer will limit him. Kasi, pag nagpe-pray ka na, nalilimitahan na ang gagawin niya sa buhay mo. Kaya, lilimitahan ni Satan ang prayer mo. Pipigilan kanya, gagawin kang busy. Amen? Kasi doon gumaganap si Satan eh. Gagawin kang busy sa FB, busy sa kaibigan, busy sa pamasyal, busy sa hanap buhay. Yun ang gagawin niya to get you distracted. Pag na-distract ka na, wala na, hindi ka na magpe-pray. Kaya mga kapatid, huwag kang palilimit kay Satan. Amen? Always pray. Isumbong mo siya sa Lord. Amen? So for our recap, tingnan po natin. For our recap, prayer should be first. So number 1, bakit kailangan first? Saan maging first ang ating prayer? Number 1, when you are in trouble. No, number 2, when you are sick. Amen? Brothers and sisters, tandaan lang natin ang key. Communication is the key. Kanino ka makikipag-communicate? Always communicate with God through prayer. Amen? Huwag kang magsasawa. Never stop praying. Pray, 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 and pray. Pray without ceasing, mga kapatid. Amen? That is the key. Amen? Ano yung key natin? Communication is the key. No? Okay, may natutunan po tayo mga kapatid. Amen. So ito pong ating Macarius Challenge. Dahil ito yung challenge natin for the whole week. Ito yung lakaran natin. Ngayong buong linggo, ito yung challenge sa atin. Challenge ng Lord na gagawin natin, na ia-apply natin. Basahin natin. Always communicate with God through prayer. Sang malakas pa po.
always communicate with God through prayer. Dahil anak ka ng Diyos. Dahil Christian ka na. Hinihintay ka palagi ng Diyos. Amen? Hindi nyo lang alam yon. God is always waiting. Nag-iintay lang siya. Nakausapin mo siya. Ang Diyos, dalawang kamay nakalahad, hinihintay ka. Bakit? Gusto kang tulungan ng Diyos. Kaya huwag kang maghirap mag-isa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Just pray. Always pray. Amen? So, lahat po ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Let's pray po. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful reminder for all of us na mga anak mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa paalala mo na lagi kaming mag-pray. Lagi kaming mag-pray when we are in trouble, when we are sick. Dapat ang una naming gagawin, lumapit sa iyo. Because communication is the key. Salamat, Panginoon. Salamat po sa napakagandang paalala na ito, na hindi na kami mababalisa. Hindi kami mag-worry dahil alam namin na mayroong Diyos, mayroong kaming Ama always waiting for us. Nandyan ka lang, nag-iintay na tawagin ka namin. Sabi mo nga, Panginoon, pag kami tumawag, sasagot ka. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa paalala mo na always pray, na do not stop praying, sapagkat sa aming pananalangin, nagkakaroon kami ng communication sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. At ngayong buong linggo, Panginoon, ang aming challenge na always communicate with you through our prayers, Panginoon. Lagi namin itong gagawin, O God. Hindi lamang umaga, tanghali, hapon, Panginoon. Kung hindi oras-oras, bawat minuto, makikipag-usap kami sa iyo. Sapagkat ikaw ay lagi naming kasama sa amin po mga buhay. Lord, hindi namin kaya, subalit dahil ikaw ay nasa amin, kaya namin ang lahat ng bagay. Dahil sabi mo, O God, ang lahat kaya namin gawin dahil sa strength na binibigay mo sa amin. Lord, muli, maraming salamat po sa amin pong natutunan ngayong hapon that communication is the only key. That we should always communicate with you through our prayer, that we should not stop praying. Salamat, O Diyos, sa iyo lamang po ang papuri, pasalamat, pagsamba. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.